Magandang araw po at welcome po sa vlog Simula at Pangako. Bilang inyong kapresyos, ang inyong tagapaghatid at tagapagsundo, ang mga kwento ng pangako ng pag-ibig. Sa bawat tunog ng orasan na lumilipas sa ating buhay, ang bawat yugto ay may katapusan. Ilang panahon na rin at oras ang ating ginugol mula nang umpisan natin ang pagsisimula ni Kaprecious. At dumating na nga ang panahon ng nakatakda upang sumundo at maghatid. 10 oras ng gabi nung may tumawag sa opisina bilang hudyat ng itinakdang pagsundo at paghatid. Sa operasyon ni Kaprecious, nag-uumpisa ang tagasundo. Ito ay pagkakataon na sunduin yung ating kababayan na namayapa. At bago itawag ito sa atin ay nakatakda ng lahat. Naandun ang detalye at lahat ng kailangang gawin upang puntahan ang lugar kung saan ito namayapa. Hindi natin pwedeng banggitin yung mga bagay na nangangailangan ng privacy, lalong-lalo na sa larangan ng social media, ay kailangan nating igalang yung mga bagay na limit sa pagbibigay ng impormasyon. Ilang oras ang lumipas at nakarating kami doon sa lugar kung saan nakatakda ang pagsundo sa ating kababayan na mayapa. At bago tayo pumasok doon sa lugar kung saan sinabi ng mga pamilya, ay kailangan nating sumunod sa guidelines at patakaran ng nasabing lugar. Ito ay siyempre bilang respeto doon sa lugar, lalong-lalo na kung pribado. Bago natin kasi sunduin yung nasabing mayapa na may mga dokumento na kailangang ayusin bago ito ilabas. Lalong-lalo na kanya-kanya ng patakaran yung bawat lugar, lalo na kung pribado. Medyo nagtagal kami doon sa lugar bago namin ito nakuha dahil nagkaroon ng problema sa ilang dokumento bago ito ilabas. Siyempre hindi naman pwedeng ilabas ito nang may problema at hindi nasunod yung patakaran bago pumasok sa patakaran ni Kaprecious. At yun nung okay na ang lahat, oras na ito para ihatid. Ang unang lugar kung saan ito dadalhin ay doon sa lugar kung saan dapat ito ayusin. Ito ay ang pagsunod sa patakaran ng tradisyonal na pag-aayos ng isang namayapa. Medyo may kalayuan din ang lugar doon sa lugar kung saan ito namayapa. Bali isang lalaki pala ang kasarian ng namayapa. At yung pamilyang nag-aasikaso rito sa Manila ay bali kanyang kapatid na lumuwas pa galing pa ng Pampanga. Noong makausap nga namin yung kanyang kinakasama at yung kanyang kapatid, ang sabi niya ay biglaan ang kanilang pagluwas. Dahil nga yung ganitong pagkakataon, ang lahat ay biglaan. Hindi natin alam yung oras, kailan ang nakatakdang pagsundo. Lalong-lalo na yung nakatagdang paghatid. Ito ay ang pagbabalik kung saan tayo nagmula. At habang kausap namin yung kanyang mga naiwan, ay muling sinariwa yung mga bagay na masasayang alaala nung ito ay nabubuhay pa. Siyempre, lalong-lalo na dahil tayo naman ay tao, sa bawat kwento ng pag-ibig at mga pangako ng pag-ibig mula sa nakaraan, ay muling sinariwa ng kanyang kinakasama at ng kanyang kapatid. Magkasamang lungkot at saya mula nung nagkukwento itong kanyang kapatid at kanyang kinakasama. Mga masayang alaala nung ito ay nabubuhay pa at mga malungkot na sandali nung dumating yung oras na nakatakda. Tayo bilang tagapagsundo at tagapaghatid ay naandun unang-una ang simpatya para matulungan nating gumaan ang kalooban ng mga ito. At dumating na nga doon sa puntong ito ay naihatid. Doon magsisimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Pagkatapos ng masusing paghahanda at pagsunod sa proseso upang hindi agad masira ang kanyang katawan at doon ilalagay sa isang parisukat na bagay upang ihatid doon sa lugar kung saan magtitipon-tipon ang kanyang kamag-anak at ang kanyang mga malalapit sa buhay kung saan niya nakasama ang bawat isa mula nang siya ay nagkamalay. Ito ay ang panahon
na si Capricious ang magpapailaw ng kanyang daan doon sa lugar na dapat niyang lakaran. Pero bago yon ay ang pag-alaala doon sa nakaraan, maging masaya man ito o malungkot, at ang panahon kung saan ito naging masaya. Ang sinasabi ko nga, ito ay ang pag-alaala doon sa nakaraan at pagbabalik tanaw sa mga pangako ng pag-ibig. At dahil ang ating sinundo ay hindi taga Manila, ay hiniling ng pamilya kay Capricious na ihatid ito sa lugar kung saan ito ipinanganak kasama ng kanyang pamilya. At ito ay ang lugar na tinatawag na Bicol. At ilang oras mula ngayon ay makakasama na niya ang kanyang mahal sa buhay. Mahabang panahon ang kanyang lalakbayin habang siya ay nagpapahinga at inaantay ang sandaling tumilat ang kanyang mata at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang inyong Capricious na muling nagpapaalala na ang buhay ay mahalaga. Katumbas din ng oras ay ginto, kaya wag natin itong sayangin. Magandang araw po sa ating lahat. Maligayang paglalakbay.